Yeah. Sa pagdalaw ni Maria Clara sa simbahan ay tinanong niya kung nasaan ang mga batang sakristan, sina Crispin at Basilio. At dito nga isinabi ni Padre Salve na ang mga batang magnanakaw at agad na umalis. At nang makarating na nga sina Clay at Sisa sa simbahan ay agad nilang tinanong kung nasaan umano si Crispin dahil tanging si Basilio lang ang umuwi. Dito nga isinabi ng serbidor na tumakas si Crispin, kaya dito na nga naglakas ng loob si Clay na sabihin na kung ano ba talaga ang ginawa ni Padre Salve kay Crispin. Ngunit sinabi naman nila na nagsasabi sila ng totoo at bago pa tumakas si Crispin ay nagnakaw pa ito ng napakaraming bagay. At malamang ay naroon na sa kanilang bahay ang mga Guardia Sibil para dakpin ang anak ni Sisang magnanakaw. At nang papauwi na sina Basilio at Ibarra ay nakita naman nila ang mga Guardia Sibil sa tahanan nila Sisa, kaya agad na itinago ni Ibarra si Basilio. Dito nga ay nakita nilang tumatakbo si Basilio kung kaya't agad nila itong sinundan. Hanggang sa nagkasalubong nga sina Sisa at Basilio, agad namang niyakap ni Basilio ang kanyang ina at sinabing kailangan niyang umalis dahil baka madamay pa ang kanyang ina. At dahil hindi pa rin tumitigil ang mga Guardia Sibil ay nagawa nilang magtago sa likod ng puno. At nang makita nga ni Clay na papalapit na ang mga Guardia Sibil ay lumabas na siya para iligaw ang mga ito. Kaya naman agad na nagpasalamat si Sisa sa kanya. Ngunit hindi inaasahan ay bigla namang nawala sa kanilang paningin si Basilio. Agad namang kinalma ni Clay si Sisa dahil tila ba nawawala na ito sa kanyang sarili dahil sa pagkawala ni na Crispin at Basilio. Sinabi ni Clay sa kanyang sarili na maaayos niya pa ito at mababago niya pa ang kwento para hindi tuluyang mabaliw si Sisa. Sa kabilang banda, pinagtanggol ni Clay si Sisa sa mga Guardia Sibil dahil balak nila itong isama. Hanggang sa tinutukan na nga ng baril ng mga Guardia Sibil si Clay at wala na siyang nagawa. Dahil nga kung hindi ay igagapos nila ito sa puno kasama si Sisa.